Good morning! Tuesday, mga ka-teknik! Ngayon lang ulit tayo makapag-post muna ng ating mga gawain dito sa shop. Sunday and Monday, medyo busy tayo dun sa mga konting kwentuhan about my family and kung paano nag-umpisa ang shop at yung mga konting history. Yan. Yung mga nakasalang namin ngayon na gagawin. Medyo marami-rami ngayon ulit. At manood na lang po kayo at baka meron kayong mapulot na pwede ninyong pakinabangan or pwede ninyong matutunan. So ito yung Honda FD. Ang gagawin natin dito, papalitan ng bearing ng compressor kasi maano na, maugong. At papalitan din natin ng water pump kasi kalug na yung kanyang water pump. Tapos yung bearing maugong. Papalitan natin ng bago. Sino papalitan? Eto, kapag tatanggalin yung compressor, kailangan mo nang tanggalin yung freon. Hindi pwedeng basta tanggalin yung compressor na hindi tinatanggal yung freon. So ang pagtatanggal naman ng freon, re-recover natin, ilalagay natin dito yung freon nun. Gagamitin natin itong ating converted vacuum. At habang bababa natin yung freon, tatanggalin yung freon, tanggalin na rin muna natin itong coolant kasi tatanggalin natin ng water pump. So sasahurin natin yung kanyang coolant. Ayan, ito dito natin ilalagay yung kukunin na freon sa aircon system niya. Kasi hindi pwedeng basta tanggalin yung mga tubo na hindi natin nire-recover yung kanyang freon. Pero dapat 'to nakababad sa tubig o kaya sa yelo, sa may tubig na may yelo. Okay na yan, malaki naman yung tangke. Kaya niya. Yan, hintayin natin maging zero. Parehas. Kung naging zero na yan, pwede nang tanggalin yung compressor. Ba't nandito ka na naman? Ha? Lagi ka na lang nandito. Punta ka na doon sa bahay. Ha? Doon sa bahay. Maulan, oy, mata mo na mo. Huwag kang pumatulog. Mulat! Mulat! Yay! Tapos, zero na yung laman.
So maya konti pwede na natin tanggalin yung compressor. Ang Honda IDSI, kapag ka tumatakbo siya or umaarangkada ng dahan-dahan pakanan, may naririnig siyang tumutunog na tok 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 tok. So yun, pagka sa diretsyon takbo naman wala siyang naririnig. So pagka liliko siya ng kanan, meron. Liliko siya ng kaliwa, meron. Kapag ka ganoon, kalimitan ng sisira doon ay CB joint outer. So papalitan natin both sides. Mang Nissan Patrol, oil leaking. Pero yung oil leak niya is in between the engine and the transmission. So pagka ganoon, para mapalitan ng oil seal yun, ibababa yung buong transmission para mapalitan yung oil seal ng crankshaft rear at yung oil seal ng transmission sa may torque converter. Yan. Ito naman, Hyundai Santa Fe. Nag-leak na yung freon sa loob, naamoy na sa loob. So kalimitan, kapag ka naamoy sa loob, ang nasisira dyan or ang nabubutas is yung evaporator. So ang evaporator hindi na re-repair, hindi na hihinangan, papalitan din natin ng bago. So yon yung ating mga gagawin ngayong maghapon. Hi guys! Nagawa ko ng carrot juice ni Boss Erwin. Bawal sa kanya ang kung ano-ano. Yang toge na may ginili. Ito na ang finished product. Wow! Ayan, nandito tayo ngayon sa likod, sa backyard ng ating shop. Kung titingnan mo, ayan sila, nagtatanim ng mga gulay. Yung anihin at mamunga na ang mga talong. Ano yan? Ano yung ibang tinatanim? Okra? Kamatis at talong. O, pampakbit pala yung mga tinatanim dito. Ayan, mabilis lang yan, tutubo na agad yan. Ito, mga okra. Pagkatapos nila magmekaniko, magtanim sa bukid. Yan, ayun yung pintor, nagtatanim ng sili. Yung mga mekaniko, nagbubungkal. Kasi malalakas magtanggal ng gulong yan, kaya malalakas din magbungkal. Yan, katatanim pa lang, mag-aani na. Parang si BBM. Buti sinuwerte tayo dito, oh. Katatanim pa lang, mag-aani na.
tapos na tayo sa maghapon ng Tuesday. So, bago mag-uwian, dumiretso muna tayo dito sa taniman para tignan kung tama ba yung pag-overall nila ng pagtatanim. Magagaling sa mga overall to, hindi ko lang alam sa pagtatanim kung magagaling din. So, maraming salamat ulit mga kateknik. Hindi namin sinasayang yung oras kasi sa loob ng isang oras kaya magtanim ng mga gulay. Basta tulong-tulong sila at sama-sama. So, see you again tomorrow. Don't forget to subscribe, like, and share.